Isang magandang araw sa inyo mga kapatid at mapagpalang bagong taon sa bawat isa. Muli po ang inyong kapatid na si Pastor Lino Magtibay dito po sa Father's House of Europe. Narito po tayo sa Italia. At akin po minarapat na gumawa ng isang maikling bidyong ito upang ipahatid ko ang aking pagbati at pasasalamat sa mga kapatid na nandiyan sa Saudi Arabia sapagkat ngayon pong taong 2025 kahit na ako malayo ay naging bahagi po ang inyong lingkod sa pagtupad ng tungkulin iniatang sa bawat isa po sa atin. At nais ko pong ipaabot yung aking pasasalamat lalong-lalo na sa ating pong minamahal na pastor, si Pastor Marvin, na patuloy na gumagabay at patuloy na naglilingkod sa ating dakilang Panginoon. At kahit po marami tayong mga pagsubok na pinagdaanan, ay muli pong ipinakita ng ating dakilang Panginoon na tayo ay hindi kailanman niya pababayaan. Kaya po, ah, bilang tayo'y mga OFW na naririto po tayo sa ibang bansa, malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay, ay ipagpatuloy po natin yung ating pagtugon sa panawagan ng paglilingkod. Maaaring pansamantala lamang na tayo ay nandodoon sa pook na kung saan tayo dinala ng Panginoon upang tayo maghanap buhay. Pero ganun pa man ay ating panatilihin at kumbaga ipagpapatuloy natin o ipagpatuloy natin yung ating sinumpaang tungkulin sa ating dakilang Panginoon. Truly indeed na ang paglilingkod sa ating dakilang Panginoon ay isang pribilehiyo sapagkat ang pinaglilingkuran po natin ay ang Diyos na kataas-taasan at wala pong katulad. At bagamang marami pong mga pagsubok ang dumarating sa buhay natin at sa taong papasok ay nakatitiyak po ako na may mga pagsubok pa na darating sa ating buhay. Manatili po tayong nakakapit, manatili po tayo na nagtitiwala sa ating dakilang Panginoon. Sapagkat sabi nga po niya sa Pilipos Kapitulo 1, versikulo 6, sabi po niya doon, ako'y merong pagkakatiwala, si Apostol Pablo po nagsasalita, ako'y merong pagkakatiwala na ang nagpasimula ng mabuting gawain sa ating buhay ay dadalhin niya ito sa kaganapan hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Sabi niya doon, I am confident of this very thing, that the one who began a good work in you, he will bring it into completion till the day of His Son, Jesus Christ. Kaya mga kapatid, yun po yung kailangan natin na panghawakan na tayo ay na yung mabuting gawain, yung mabuting bagay na sinimulan ng Diyos sa ating buhay ay ipagpatuloy po natin ito. At lagi po natin tatandaan sapagkat nung tinanggap natin ang ating dakilang Panginoon, sabi nga po ni Apostol Pablo sa Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20, sabi nga po niya doon, ay it is no longer I who live, but Christ live in me. And the life that I live it for Christ who died for me. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo. So sa madaling salita, lagi po natin tatandaan that the life we have right now, it is not our own. It is Jesus Christ. And we need to live for Christ, mga kapatid. Lagi po natin tandaan yon na tayo ay dapat na mabuhay na si Kristo ang sentro ng ating buhay. Lagi po natin tandaan na hindi po madali, hindi po madali na lumakad. Ganun pa man, lagi po natin tatandaan yung sinabi rin po niya doon sa aklat ng mga tiga-Hebreo. Sabi po niya doon sa kabanata 12, ang mga talata po ay, o talatang 2, sabi po niya doon, Jesus is the author and the finisher of our faith. Sabi niya, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So tandaan po natin na ang ating Panginoon, siya yung may akda,
at siya rin ang naging ganap ng ating pananampalataya. Bakit ba kailangan natin gawin yon? Tandaan natin yung pribilehiyo na ibinigay sa atin ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat sabi nga niya, mga kapatid, doon sa unang Pedro, um, Kapitulo 2, versikulo 9, sabi po niya doon, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellence from Him who has called you out of darkness in His marvelous light." So ito po yung mga bagay na dapat po nating panghawakan, mga giliw kong kapatid sa pananampalataya. Kaya magpatuloy po tayo, huwag po tayong manghinawa. Tandaan po natin, siya ang nagpasimula ng mabuting gawain sa ating buhay at siya rin ang magdadala nito sa kaganapan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi rin po niya, sabi ni Apostol Pablo, tayo'y dapat mabuhay kay Kristo sapagkat si Kristo na ang nagme-may-ari sa atin. At kapag tayo nanghihina, marami pong dahilan upang tayo'y manghina sapagkat lalong-lalo na tayo pong mga manggagawang nasa ibayong dagat na malalayo sa ating pamilya, ay nakakaramdam po tayo ng maraming kalungkutan na hindi natin kasama ang ating mga pamilya, lalo pa't 'pag ganito dumarating ang mga okasyon na kung saan ay dapat na ang pamilya ay buo. Ay lagi po nating tandaan, lagi po nating ikintal sa atin pong, puso, sa atin pong, kalooban yung kanyang sinabi na itingin natin, i-focus natin ang ating paningin kay Jesus na siyang may akda ng ating pananampalataya. He is the author and the finisher of our faith. Bakit kailangan natin gawin yon? Tandaan natin yung privilege na ibinigay sa atin ng Panginoon doon sa unang Pedro 2:9. We are a chosen generation. Diba? Tayo ay lahing hinirang ng Diyos upang tayo ay maging royal priesthood, mga kapatid. Kaya naman, sa maikli pong mensaheng 'to ay nais kong muling batiin kayo ng isang manigong bagong taon, isang mapagpala at matagumpay na taon na kasama natin ang ating dakilang Panginoon. Muli sa mga kapatid po natin diyan sa Saudi Arabia, magpatuloy po tayo at, patuloy po nating ipanalangin ang ating mga lingkod, ang ating pong, mga pastor, atin pong isama sa inyong, mga panalangin, si Pastor Marvin, ang kanyang pamilya, gayon din po, si Pastor Jeff Marquez at ang kanyang pamilya ng CCM Father's House of, Toronto, mga kapatid. At gayon din po ang inyong lingkod, isama niyo po ako palagi sa panalangin, mga kapatid. At yung pong gawain po natin dito sa Italia na ang Diyos ay magpadala ng mga manggagawa. At, lagi po natin tandaan ito, hindi po tayo after sa bilang, kundi after po tayo doon sa kalidad ng ating pananampalataya. Always remember, the church should be a place of refuge, a place of rest to those who are seeking rest and to those who are seeking refuge, mga kapatid. So, yun lamang po. Muli, ang inyong pong kapatid sa pananampalataya, si Pastor Lino Magtibay ng Father's House of Europe dito po sa Italia. Maraming salamat po. Muli, pagpalain tayo ng ating mapagmahal na ating dakilang Panginoon. Amen.